What's up mga ka-anime? Proceed na tayo sa chapter 10 ng Tokyo Ghoul series. In this chapter, makikita natin ang dalawang ghoul investigator na si Koryo Maduo at Kotaro Amon at ang adjustment ni Ken Kaneki sa pagtatrabaho niya sa Antico. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay baka naman, pwede mo rin i-follow ang aking TikTok account. Without further ado, pag-usapan na natin yan. Let's go! 記憶姿が重なる神神楽 Nag-start ang chapter na to sa dalawang ghoul investigator, sina Koryo Maduo at Kotaro Amon ay tumatakbo sa 20th Ward. Nostalgically ay inilantad ni Koryo Maduo ang na-experience niya sa one-eyed ghoul o ang tinatawag na owl. Sila ay naghahanap sa dalawang ghouls, isang babae at ang kanyang anak. Sa Antico naman, tinuruan ni Nishimura si Ken Kaneki kung paano magtimpla ng sarili niyang kape. Nagiging impatient si Kaneki at sinabi na ang kanyang kape ay matabang kumpara sa gawa ni Yoshimura. Pagkatapos ay umalis si Yoshimura ngunit pinaalalahanan si Kaneki na ang Antico ay hindi lamang isang coffee shop, ngunit isang lugar kung saan nagtitipon at naninirahan ang mga ghoul ng ika-20th Ward. Sinabi sa kanya ni Yoshimura na ang mga tao ay talagang okay naman, ngunit ang mga ghouls ay kailangan matuto ng ilang gestures at body language ng tao dahil ito nga ay parang living textbooks. Binalaan din si Kaneki na ipaalam kay Yoshimura kung may mga customer na may dalang malaking handbag or briefcase na papasok sa coffee shop at ipapaliwanag daw sa kanya nito mamaya kung bakit. Ang sorpresa ni Kaneki, nagpakita si Hide ang kanyang best friend. Pinupuri ang uniform niya at trabaho, pagkatapos ay nag-utos ng cappuccino upang ipagsaya ang trabaho ni Kaneki sa Antico. Tila, si Hide ay nalinlang sa paniniwalang siya at si Kaneki ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan at si Toka Kirishima ay nag-aalaga sa kanilang dalawa hanggang sa maging okay sila. Ngunit si Nishiki Nishio ay nasugatan ng gusto. Nagpasalamat siya kay Toka na nag-aalok na i-treat siya sa tanghalian. Binabalaan ni Toka si Kaneki na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat hayaan si Hide na malaman na siya ay isang ghoul. Nasabi niyang imposibleng mapapanatili ang isang tao sa Antico. Nagsasabi din siya na kaya niyang patayin on the spot si Hide once na malaman nito na sila ay mga ghoul. Siya ay nagko-compromise lamang at sinabihan din daw siya ni Yoshimura na huwag saktan or galawin si Hide. Kasalukuyang hindi alam ang kinaroroonan ni Nishio, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na siya makakabalik para saktan sila. Sa ikalawang palapag, si Yoshimura tinuruan si Kaneki kung paano kumain ng sandwich bilang isang ghoul na nagpapanggap na tao at nagulat siya sa kung gaano hindi apektado si Yoshimura ng nakakasuka na lasa. Sinubukan ni Ken, ngunit siya ay nabigo. Napagtanto na meron ngang isang trick sa mga sandwich. Dinidescribe ni Kaneki kung gaano kakilakilabot ang mga sandwich na nakita ni Yoshimura na kakaiba ngunit kawili-wili tungkol sa kanya. Ang mga ghoul ay hindi ngumunguya ng pagkain ng tao ng buo. Sa halip, ito ay kanilang nilulunok ng buo habang pleasant pa din ang kanilang mga muka. Magiging affected ang kanilang health kapag ito ay na-digest. Ang mga pamamaraan na ito ay dapat nasanayin upang makabisado ni Kaneki at eventually pwede din daw siyang makakain kasama ang kanyang mga kaibigan. Susubukan naman daw ni Ken ang kanyang makakaya. Binigyan si Ken ng sugar cube para gamitin sa kape dahil tinanggihan niya ang idea ng pagkain ng tao. Ngunit ang cube ay gawa sa isang espesyal na sangkap na makakapigil lamang sa kanyang gana ng panandalian. Nakilala ni Ken ang dalawang regular na customer, isang babae si Roko Fuguchi at ang kanyang anak na si Hiname Fuguchi. Napagtanto ni Kaneki na sila ay mga normal na tao, ngunit sinabi ni Toka na sila ay mga ghoul na hindi maaaring manghuli para sa kanilang mga sarili, kaya sila ay naroroon upang kumain ng karne ng tao at ipinadala sa ikalawang palapag. Napaisip naman si Kaneki na may mga ghoul pala na hindi kayang manghuli ng mga tao. Isang gutom na ghoul naman ang kanina pa pagala-gala sa feeding ground ni Rizika Mishiro at nadatnan na siya ng isang ghoul investigator na si Koryo Mado. Bigla naman itong inatake ni Mado at naglaho. Pinapakitang kasama ni Kotaro Amon si Koryo Mado sa eksena
dahil ang dalawa ay nauugnay sa organisasyong pumapatay ng mga goal, ang Commission of Counter Goal o ang tinatawag na CCG. Dito na nga nagtatapos ang chapter na ito. Kung nagustuhan mo ang video na to ay please like, share, and subscribe at hanggang sa muli mga ka-anime!